naman kung pinagmasdan ang sarili ko sa salamin. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko dahil sa nilagay nilang cosmetics sa aking mukha. Malayong malayo ito sa mukha na nakikita ko kanina. Pinariban din ni Kara ang aking buhok. Kinilayan din nila ako at kung ano-ano pa para magmukha akong presentable. Mas lalo kang kumanda sa aking inaasahan, Eira. Alam kong unang tingin pa lang ni Tita Ina ay magugustuhan ka na niya, she said habang nakangiti sa akin. Smile often and forget your problem in life. Ang ngiti ay isang puhunan natin sa ating trabaho, paalala niya. Dahan-dahan akong umiti, isang peking ngiti na may nakikitang bahid ng kalungkutan sa akin. Let's go! Naghihintay na sa atin si Tita Ina, aniya. Agad kami lumabas ng salon at pumara ng taxi. Sa puntong ito, wala akong ibang inisip kundi ang pamilya ko. Sila ang aking inspirasyon at sila ang dahilan kung bakit ko pinasok ito. Wala din naman akong gagawing masama sa bar. Hindi ko naman ibibenta ang sarili ko o maging bayarang babae man lang. Ilang minuto lang ang biyahe namin papunta dito sa isang bar. Dumilim na rin ang kalangitan, bahagyang maulap sa ngayon, kaya wala ni isang mga bituin ang nagkikislapan sa kalangitan. Binalik ko ang tingin sa may entrance ng bar. May mga tao na pumapasok dito at halos sila mga kalalakihan. May nakikita naman akong babae ngunit kakaunti nga lang ito. Namuo na agad ang kaba ko. Nandito na ako, wala nang atrasan ito. Eira, halika na. Ano bang iniintay mo dyan? Narinig kong sigaw ni Kara sa akin. Agad ako naglakad patungo sa kanyang kinatayuan at nang nakalapit na ako sa kanya, ay agad na itong naglakad muli papunta sa bar at sumunod lang ako. This is it. Warden's Bar. Dumaan kami ni Kara sa gilid at pumunta sa likuran nito kung saan may dalawang pintuan akong nakikita. Ang kabilang pintuan ay may nakasulat na VIPs. Pumasok kami sa kabilang pintuan kung saan walang kung anong karatula na nakalagay dito. At bumungad sa akin sa loob ang mga babaeng todo ayos sa kanilang mga muka. So maybe the dressing room here, I guess. May mga nag-makeup at nagbibihis. Girls, alam nyo na ang gagawin. Dapat marunong dumiskarte para kumita. May isang beking palakad-lakad sa gitna. Pag nagustuhan niya kayo, grab the chance. Ani niya muli. Nang nakita niya kami ay agad ito lumapit sa aming kinatayuan. Kara! Ani ng Becky at agad na niyakap si Kara. Nakita niya ako at agad itong kumawala sa pagkakayakap kay Kara. Parang manghang-mangha siyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang siya kung makatitig sa akin. Kaya ipinako ko na lang at tingin ko sa sahig. Nahihiya ako pag may nakatinging tao sa akin ng ganoon. Siyang sinasabi ko sa iyo, Tita Ina, narinig ko sambit ni Kara. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, Tita Ina. Aayusin ko muna ang sarili ko. Paalam ni Kara kaya dali akong napaangat ng tingin at sinundan lang ito. Pumunta sa gilid. Naghahanda na ito. You're Eira Montalvo? He asked me. Napatango ako sa kanya habang may ngiting bumahid sa aking mukha. Nakatayo lang ako sa kanyang harapan habang pinagmamasdan niya ang aking katawan mula ingrown hanggang sa ulo ko. Perfectly shaped body with hazel brown eyes and captivated the one who stares at you, and also you have a beautiful face. Muling sambit ni Tita Ina, isang Becky. Napatango ito sa akin at tinapik ang balikat ko. You're beautiful to be a pole dancer here at the bar. I will recommend you something at malaki ang sahod nito. Ani niya.
I will grab this chance. Malaki raw ang sahod. Saktong-sakto, nangangailangan ako sa ngayon ng pera. I'm applying to be a pole dancer. Hindi ko sana gusto ito, pero mismong pamilya ko na ang nagtulak para pumasok dito. Dahil sa kahirapan at dahil sa sandamakmak na utang, kailangan kumayod ako. Sure, Tita Ina, para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat, sambit ko sa kanya. Okay, follow me, sambit niya at sumunod lang ako. Huminto siya sa isang pintuan. Wala akong idea kung bakit kami huminto dito. Napatingin pa siya sa akin, sa kanya binuksan ang pinto. Pumasok na siya at sumunod ulit ako sa kanya. Para lang itong isang kwarto. Para bang isang opisina. Inilibot ko pa ang paningin ko sa paligid ko. Pumungad sa akin ng isang lalaking nakaupo sa isang black sofa. Nakatalikod dito sa amin habang naninigarilyo ito. He's wearing corporate attire. Siya siguro ang may-ari nitong bar. O baka naman, siya ay isang VIP dito na naghihintay ng kanyang binayarang babae. Sir Lance, may nakita na po akong isang babaeng gusto nyo. Panimula ni Tita Ina. Hindi nagpatinag ang lalaki at natili itong nakaupo sa sofa. Sinanyasan ako ni Tita Ina na lumapit dito. I am clueless. Anong gagawin ko? Sumunod lang ako sa gusto ni Tita Ina. Pumunta ako sa kanyang harapan. Kaedad ko lang ito, pero maotoridad na ito kung tumingin at kumilos. Maghihintay lang ako dito sa labas, paalam ni Tita Ina. May kung ano pa siyang binulong sa akin. Ito na ang chance mo para magkapera ng malaki. Kaya kita dinala dito, dugtong niya pa. Gusto ko sana siya tanungin kung ano ang gagawin ko dito. Kung tatanungin ko ba siya or ano, ngunit hindi ko na ito nagawa sapagkat tuluyan ang umalis si tita. Nanatili akong nakatayo habang naipako pa rin ang tingin ko sa sahig. Pure woman, narinig kong sambit nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Saka agad din niya itong ibinalik sa aking muka. Para bang pinag-aaralan niya ang aking muka. Sa pagkakaalam ko, wala namang dumi ang mukha ko. Yes, I'm a pure woman. Tanging sagot ko na lang sa kanya. Kahit hindi ko alam kung ako ba ang taong tinutukoy niya. I'm Aira Montalvo, sir. Nandito ako sa bar dahil nag-a-apply po ako bilang isang pole dancer. Sabi ni tita, may maire-recommend siya sa akin para kumita pa ako na malaki. Paliwanag ko sa kanya. Sa totoo lang, nanginginig itong tuhod ko at seryoso naman kasi ito siyang tumingin sa akin. Wala naman akong ginagawang kasalanan na. I am the owner of this bar, paliwanag niya. Wala naman nagtatanong. You are here because you accept what Ina told you. So it means, starting tomorrow, you are my bed warmer, he said. Nagulat lang ako sa kanyang sinabi. Ako ang magiging bed warmer niya? I mean, alam ko kung ano ang kahulugan niyan. Inosente akong tao, pero alam ko ang mga ganyan. Hindi naman yan ang pinasok ko dito, sir. Isa akong pole dancer. At hindi yung sinasabi niyo po. Paliwanag ko. Baka nagkamali lang po kayo. Baka ibang tao yung tinutukoy niyo. Shut up. You're here. And you know exactly what I mean. Napaayos pa ito ng upo. Kinuha niya pa ang basong may lamang alak sa kanyang mesa. At bahagya itong ininom. Ibinalik niya kaagad ang tingin niya sa akin. May manly joke ito. Sigurado ako maraming babae ang nahuhulog sa kanyang bitag dahil attractive ito. No, hindi ko naman sinasabing na attracted ako sa kanya. Pero parang gano'n na nga. Ano ba itong iniisip ko? Kung ibang babae pa ang aalokin niya ng ganoon, sigurado naman ako walang aayaw. Ideal man na siya ng karamihan, pera na lang sa akin.
Wala pa yan sa isipan ko ang pumasok sa ganoong bagay. Wala ako dito para makipagtigasan sa'yo, ani nito. I am here because I am dealing with you. I am not forcing you. Tugtong nito. Wala akong idea kung anong sasabihin sa kanya. Ginulat niya ako sa kanya sinabi. I am here to be a pole dancer. Natanggap naman ako. Nag-offer naman siya sa akin. Wala pa akong naisip na sagot sa kanya. Deal or no deal? Muli niya pang tanong. I know poverty push you to do this. But what if I tell you? 100,000 in just one night. Halos malaglag ang pangako sa kanyang sinabi. Isang gabi lang pero kikita na ako ng ganong kalaki. Kung tutuusin, ilang buwan ko na yung pagtatrabuhan dito sa bar. Pero kikitain ko lang sa isang gabi yun pag naging bed warmer niya ako. Gusto ko sana mapatango sa kanya. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Ang laki niyang offer niyo, sir? Ani ko. Hindi kita pipilitin dito. I'm just offering you some sidelines. Aniya muli. Hintayin ko ang sagot mo hanggang bukas. Sabihin mo na lang kay Ina kapag gusto mo, he added. Pag-isipan ko po yan, Sir Lance. Just give me time to think. Tanging sagot ko. Dalawa lang naman ang magiging choices nito. It's either yes or no. Ngunit nahihirapan ako. Pero naisip ko pa rin ang pamilya ko. Kapag sumang-ayon ako, hindi na kami maghihirap pa. Pero iniisip ko rin ang pamilya ko dito. It's a yes